Kagabi po, ako po ay pumunta sa isang lamay ng isang binata sa Nabotas na bago siya binawian ng buhay, punong-puno po siya ng pangarap para sa kanyang sarili at sa kanyang pamilya. Ito po ay si Jerod Jemboy Baltasar na pinatay ng mga Nabotas PNP dahil sa mistaken identity. Ayan po siya o. Kung mararapatin niyo po, I would like to share a short video of my conversation with the mother of Jimboy. Doon na meron po mga SWAT na pumunta rin po doon na nakatutok po doon sa bangka. Ang inaano ko baka SWAT po yung nakapatay sa anak ko kasi sa ulo po yung tama niya. Mahinang audio? SWAT po yung nangyari. Mga alauna po. Posible po hindi nila nakilala yung anak ko. Sana po tinanong nila kung ano yung pangalan ng anak ko. Sasali ko na rin po yung, di ba po patay na yung anak ko, nakalagay po siya sa styrofoam. Nandun po yung mga polis, meron po lalaki bumaba, hinila pa po yung anak ko sa may burak. Tapos po, ang ginawa niya, pinag-isipan niya po pa po yung anak ko. Meron po talaga nakakita na patay na yung anak ko, pinag-isipan niya po, tapos may balak siyang parang babaunan niya pa ng droga yung anak ko. Mistaken identity. Kumbaga, sa mga pulis, pasensya na. Kala namin ibang tao ka. Hindi po ba dapat lahat tayo tumatayo ngayon para kay Jimboy na nilapastangan ng ating criminal and justice system? Lumapit po sa aking programa ang lola ni Jimboy nung nakarang linggo at pinatutukan ko ang kaso niya. Napag-alaman po namin na napakaraming kalokohan at kawalanghian nangyari dito sa kaso ni Jimboy. Sa dami ng panukalang batas na pinapasa natin dito, parang pagdating sa field at sa mga operations ng pulis, ito ay binabaliwala. Binibigyan natin sila ng budget na pambili ng mga armas para maprotektahan ang ating mga kababayan. Pero anong nangyari? Ang mga armas na binili ng ating buwis ang mismong kikitil ng buhay natin. Bibigyan natin sila ng otoridad upang panatilihin ang seguridad at kapayapaan. Pero sila mismo ang sanhi ng takot at gulo at pag-asik ng lagim. Mr. President, itong nakarang Lunes sa pamumuno ng Chairman ng Committee on Public Order na si Senator Bato de la Rosa ay inimbestigahan ang pagpaslang kay Apari Vice Mayor Romel Alameda at iba pa niyang kasamahan. Marami po tayong natutunan sa hearing na yun at kung anong mga batas ang dapat ipasa. Sa katunayan, umuusad na po ang ating bill na body-worn camera, CCTV sa mga jails at prisons at ang Checkpoint Regulation Act. Pero, nais ko po ulit kumatok sa pinto at sa puso ninyo, lalo na sa Committee on Public Order at kay Senator Bato. Sana po ay maimbestigahan din po natin ang nangyari kay Jimboy. Ang kaso niya at ang nangyayari sa kanyang pamilya ay siyang nangyayari sa mas nakararami nating mga kababayan. Mr. President and my dear colleagues, our criminal justice system is not the same for the rich, powerful, and influential as to what is being applied to our ordinary citizens, most especially the poor and the powerless. Let me lay down a few of the issues that I hope will be addressed. First, the operations procedure. There is a selective application of the PNP operational procedures. I commend the PNP for having a very extensive and well-written manual, as you can see in the presentation. Napakaganda po ng mga nakalagay. Napakaganda kung ito ay nasusunod at pinatutupad sa lahat ng sitwasyon at kahit sino pa ang kaharap nila. In the 2021 revised PNP Operational Procedures Manual, they introduced the use of force continuum policy. Here we see the three approaches for the use of force continuum, starting with non-lethal approach, moving to less lethal approach, then going to lethal approach. Makikita po dito na ang kada sitwasyon na kinakaharap ng ating mga kapulisan ay may akmang aksyon na dapat gamitin. Sa kaso po ni Jimboy, isang 17-year-old na nasa bangka at balak lang mangisda, sa kataasan ng araw, walang armas at hindi naman ng laban. Dumiretso agad sa lethal approach
ang ating mga pulis. The operations conducted by the PNP is the fact that the body-worn camera of the PNP was unfortunately turned off or intentionally turned off. As mentioned earlier, the body-worn camera bill is already moving. The police officer in charge of the equipment must ensure that it is functioning or an alternative recording device is used at all times, or else he will be held liable criminally. Such act should be considered as tampering of evidence. Kung nakabukas lang po sana ang kamera ng pulis, edi sana mas madaling naisampa ang tamang kaso laban sa mga pumatay kay Jimboy. At isa pang sabwata na nadiskubi po ay ang pagtanggi ng investigador na iparapintes ang 6 na pulis na involved sa operasyon. Bakit pag ordinaryong tao ang akusado, hayok na hayok sila sa pagdiin ng mga krimen? Minsan, nagpaplanta pa ng ebidensya. Pero dito, ginagawang lahat upang sanggain ang investigasyon dahil kabaro nila ang sangkot. And as if the death of Jimboy is not enough, the road to justice proves to be difficult yet again for Jimboy's family. As with most cases, where the victims are poor and powerless. Sa unang pag-imbestiga, ang 6 na pulis na sangkot sa pagkamatay ni Jinggoy ay sasampahan lang ng complaint for reckless imprudence resulting in homicide. Sampal sa pamilya ni Jimboy ito. Aksidente lang pagkamatay niya? Parang nasagasaan lang sa kalye? Sinong niloloko nyo? Mga lespo. If we permit this kind of reasoning in Jimboy's case, it will be like a free pass for all abusive police officers to shoot whomever they want and claim mistaken identity. Mr. President, I just would like to put on record, and you, Mr. President, and I are authors of resolution investigating the killing, Mr. President, if you would recall, the 17-year-old Kian Lloyd de los Santos. Mr. President, he was killed in the same day, today, August 16, 2017. Same day, 6 years ago, Mr. President. He was shot 3 times in the head despite begging for his life. Yung 19-year-old po, si Carlo Angelo Arnaiz, who was handcuffed, beaten up before being killed. And Carl's friend and witness to the murder, yung 14-year-old, si Reynaldo de Guzman, whose body was found floating in a creek with 31 stab wounds. All these killings, Mr. President, were committed by the Caloocan City Police. So, Ginoong Pangulo, may distinguished colleague, may data na po ba tayo kaya? Kung ilang beses na po itong nangyayari, baka kung i-impose natin ng death penalty, ito yung unahin natin. The thing here that I saw, the main problem is doon po sa recruitment. Kasi it starts with the recruitment process. Dapat nasasara talaga yung mga hindi karapat-dapat mag-training at yung mga pulis na dapat hindi na maisalang at maging patrolman pa or starts from the bottom, maging kabo. Why? Because marami dito, marami sa mga kapulisan natin ang may topak. Sorry for the word. May sira sa ulo. Pero nakakalusot dahil malakas nirekomenda ng mga Poncio Pilato. So, nakakalusot sila na dapat doon pa lamang sa screening process, nasara na sila. Meron nga tayong tinatawag na neuropsychiatric exam, pero ito nga po, Mr. President, I remember many years ago, yung isa pong colonel sa Camp Crame, siya po yung nagkakandak ng neuropsychiatric exam sa mga gustong mag-training sa pagka-PNP. Siya mismo ay saksakan ng abusado at inireklamo po sa aking programa. Kung yung mismo nagsasagawa ng neuropsychiatric exam para sa mga gustong mag-training sa pagka-pulis, ang mismo may topak sa ulo, then nakikita niyo na po yung maging problema. At ito pa pong masakit, noong panahon po ni PRD, ni President Rodrigo Duterte, dinoble ang sweldo ng mga pulis natin. So, inakala po natin lahat kapag nadoble na ang kanilang sweldo, gaganda na ang kanilang serbisyo, pero lalong lumala. Saan po yung problema rito? Again, hindi po nasara yung pagpasok ng mga pulis na kung saan-saan lamang nanggaling at pagdating sa training,
sila ay tinulak lamang na maging pulis ng kanilang mga padrino at hanggang sa makapasok sila maging PNP. So it is time na dapat yung mga pulis natin is quality, not quantity. Ang sinasuggest ko rin, on a yearly basis, kailangan sumailalim yung ating mga pulis sa tinatawag na neuropsychiatric exam at random drug test. Kasi nga, ang nangyari ngayon, minsan lang sila neuropsychiatric exam and then after that, go na sila, libre na sila. Kasi pwedeng pumasa sila nung time ng kanilang recruitment, pero after a year or two, nagbago yung kanilang situation because of anxiety, stress sa trabaho, pagod. So doon na pumasok yung pagkakaroon nilang topak sa ulo. So kapag regular ang kanilang pag-undergo ng neuropsychiatric exam, mahuhuli po yun, masasara sila. So pwede silang muna papahingayin at magamot.